Nako, eto na nga mga sangkay, pinatawag na po ang ating Vice Presidente. Ano ang mayroon mga sangkay at inutusan siyang dumating o humarap mga sangkay? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so pag-usapan po natin ito mga sangkay. Kasi ayon po dito sa report, no, VP Sara, ipinatawag na daw po mga sangkay ng impeachment court. Sino ba yung impeachment court na yan? Ang Senado, mga sangkay. So, sa madaling sabi, yun po yung nagpatawag sa kanya. Inatasan ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte na humarap sa formal na pagbubukas ng kanyang impeachment trial sa Lunes. Yang tanong dyan, haharap kaya ang ating Vice President? Sa lahat halos ng mga hearing, mga sangkay na ginawa o mga pagdinig laban po sa kanya, hindi po talaga siya humarap. No? Kaya nga sinasabi nila mga sangkay na si Sara daw ay duwag. Yung iba, some people naman, mga sangkay, are saying na ito daw po ay part ng strategy ng Vice Presidente laban sa mga binabato sa kanya para magbukhang katawa-tawa daw po yung mga batikos o mga akusasyon. Pero ngayon, na impeachment court na pong nagpapatawag sa kanya, ang tanong, sisipot ba ang Vice Presidente? O hindi niya na naman po papansinin ito? So ayon po dito mga sangkay, sa notice mula po sa Senate Impeachment Court, you are hereby notified the trial will commence on the 6th day of July at 2 o'clock in the afternoon. And you are further directed to appear on said date in person or through counsel before the impeachment court at the session hall at the Senate of the Philippines, Pasay City. Pero may ano dito mga sangkay, you are directed to appear on the said date. Sabi dito, in person or through counsel. So po pwede siyang hindi umattend pala. Kasi in person, pwedeng umarap siya or through counsel sa kanyang mga mga abogado, mga sangkay. So kung wala siya, pwedeng yung mga abogado. So I think formal letter lang po ito mga sangkay sa pagbubukas ng impeachment trial laban po sa kanya. Ang paglilitis ng impeachment case ni Duterte ay gaganapin ng 2:00 ng hapon. Tandaan niyo na po 'yan, mga sangkay, no? Sa mga mahilig sa politika, parang lahat naman po ata sa Pilipinas, halos ang hilig-hilig po sa politics, no? 2:00 ng hapon gaganapin ang impeachment trial. Ito po ay yung pagbubukas. Mula Lunes hanggang Miyerkules, bago sumapit ang ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 27. Ayan na, mga sangkay. Ano to From Monday to Wednesday. Yan po ang magiging araw ng impeachment trial ng ating VP Sara. Pagkatapos ng SONA, ang trial ay gaganapin tuwing Martes at Huwebes, 2:00 ng hapon. Okay, so after naman po ng mga sangkay ng SONA ng ating presidente, gaganapin na po siya ng Martes at Huwebes, 2 p.m. Tandaan nyo lang po yan mga sangkay Bago mag-SONA, ulitin po natin, bago mag-SONA mga sangkay, gaganapin ang trial na ito sa kaso ni Sara Duterte, 2:00 ng hapon, mula Monday hanggang Miyerkules. So, Monday, Tuesday, Wednesday. So, 3 days. Bago po mangyari ang ganapin ang State of the Nation Address ng ating Pangulo. Pagkatapos ng SONA, pagkatapos ng SONA, ang trial ay gaganapin na tuwing Martes at Huwebes
2:00 ng hapon. So ano na siya? Tuesday at Thursday na po mga sangkay. So 2 days. Nagpadala rin ng notice ang impeachment court sa prosecution panel ng Kamara de Representantes na handa na sila sa paglilitis ng kaso ni Duterte. Nagsagawa naman ng caucus ang mga senador para paghandaan ang impeachment trial sa Lunes. Okay, dinaluhan po yun ni Senator Robin Padilla. Maganda ito mga sangkay kasi para matapos na po ang lahat. Kasi ang agam-agam, ang ano natin mga sangkay dyan, kumbaga, yung tanong kung totoo ba yung mga paratang, masasagot na. Hindi tulad na karaan mga sangkay na puro lamang po tayo sabi kasi ni ganito, mukhang ganito ang totoo, mukhang ito talaga yung totoo. 'Di ba? Pero kapag nag-start na yung trial, magkakaalaman na kung sino talaga ang tunay na nagsasabi ng totoo. Okay? Nagsagawa naman na, sabi dito, kabilang sa dumalo ng sahanay ng majority bloc ay sina Senate President sa caucus ito mga sangkay. Senate President Sherwin Gatchalian, Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Senate Majority Leader Miguel Zubiri, Senador Lacson, Senator J.V. Ejercito, Senator Erwin Tulfo, Senator Chis Escudero, Senator Risa Hontiveros. Sa hanay ng minority bloc, ang tanging dumalo ay sina Senator Loren Legarda at Robin Padilla. So, yan po mga sangkay. Tuloy na po. Wala na pong magiging hadlang itong impeachment trial laban po sa ating Vice Presidente. Pero ayun na nga po mga sangkay, dito talaga magkakaalaman kung ano ang totoo. At asahan na po natin, medyo kailangan po talaga bantayan ito ng mga pulis, ang buong paligid ng Metro Manila, especially yung Senado, kasi baka na naman po magkagulo. Kasi mainit to, mga sangkay, sigurado magiging mainit to. Kasi Sara Duterte ang ano dito, ang kumbaga pinag-uusapan. Alam naman po natin, yung kanyang mga taga-suporta ay agresibo po talaga, no? Nanunugod nga nanunugod po ng mga kalaban. So, kailangan po maging aktibo ang mga kapulisan sa pagbabantay sa ating kapaligiran para po nang sa ganun maproteksyonan po ang Senado mga sangkay at ang buong bansa. Pero dito talaga magkakaalaman kung ano ang totoo mga sangkay. Hindi na po tayo manghuhula, hindi na po tayo gagawa ng analysis, hindi na po tayo gagawa ng kung ano-ano mga komentary patungkol doon. Malalaman na lamang po natin kung ano po ang totoo mga sangkay base po sa mga ilalabas na ebidensya sa impeachment trial. So, I think ito po yung impeachment trial na mapapanood ko ng medyo seryoso, mga sangkay. No? At alamin po natin, tayo po ay sumabaybay, mga sangkay, para malaman po natin ang totoo. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.